Bakit ang mahal ng ayam sa money? Ang ayam sa money chicken breed ay unang natuklasan at naidokumento ng isang Dutch colonist na naninirahan sa Java noong 1920s. Pagkatapos ay lumitaw sila sa Europa at Estados Unidos noong 1990s at naging isang magdamag na sensasyon. Ang mga kakaibang ibong ito ay nagbebenta ng higit sa $2,000 bawat isa dahil sa kanilang pambihira, ngunit ngayon ang mga presyo ay bumaba ng malaki. At maaari kang bumili ng isang ayam sa money na sisiw sa halagang wala pang $50. Gayunpaman, mahirap pa rin na makahanap ng mga hatchery na nagbibigay sa kanila. At ang mga sisiw ay kadalasang may depekto, hindi dalisay, o hindi ganap na itim. Ang mga breeder ng North American ay nagsusumikap upang pinuhin ang tunay na lahi ng ayam sa money at mapanatili ang kanais-nais na itim na kulay sa pamamagitan ng isang mahigpit na programa sa pagpaparami. Gayunpaman, kahit na dalawang ganap na itim na magulang ang ginagamit, karaniwan na ang kanilang mga supling ay nabahira ng puting pakpak, daliri ng paa, o dibdib. Ang ilan ay ipinanganak na pilak o may kulay abong kulay sa paligid ng kanilang mga bibig dahil ang itim na kulay ay umaasa sa isang recessive na gene. In Indonesia, ang ayam sa money na manok ay ginagamit para sa paggawa ng mga itlog at karne. Habang nasa kanilang sariling lupain ng Java, maraming mga mapamahiing Javanese ang naniniwala na ang mga manok na ito ay may mahiwagang katangian. Ang mga ito ay pinahahalagahan para sa paggamit sa katutubong gamot dahil ang mga ito ay pinaniniwalaan na gumigamot sa mga sakit sa cardiovascular at respiratory. Ang lahi ng manok ng ayam sa money ay pinaniniwalaang nag-evolve mula sa ligaw na jungle fowl. Mayroong ilang mga debate tungkol sa mga pinagmulan ng lahi. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay ang sarili nitong natatanging lahi, habang ang iba ay nangangatwiran na ito ay isang variant ng kulay lamang ng ayam Kedo. Isa pang manok na nagmula sa rehiyon ng Kedo ng Java. Ang ayam sa money ay hindi isang heritage breed, at hindi ito kinikilala ng American Poultry Association. Gayunpaman, ito ay isang napakabihirang lahi, at ang mga numero ay pinaniniwalaang mas mababa sa 3,500 sa buong mundo, na ginagawa itong isa sa mga pinakabihirang lahi ng manok sa mundo. Bagamat ang ayam Siamese ay pangunahing iniingatan sa Estados Unidos at Europa para sa kanilang pambihira at kakaibang hitsura, maaari itong gamitin para sa paggawa ng karne at itlog. Ang karne ng ayam sa money ay itim, tulad ng iba pang ibon, na ginagawa itong kakaiba sa ibang mga manok. Ang mga manok ng ayam sa money ay medyo hindi mapagkakatiwalaan na mga layer at madalas na humiga, kaya hindi sila ang pinakamahusay kung naghahanap ka ng tuloy-tuloy na supply ng itlog. Ang isang adult na tandang ay maaaring tumimbang sa pagitan ng 4.4 pounds hanggang 7.7 pounds, habang ang isang inahin ay mula sa 3.3 pounds hanggang 5.5 pounds. Sa hugis, ito ay katulad ng jungle fowl kung saan ito nauugnay, pagiging makinis at mahabang buntot, na may mahahabang binti at matutulis na spurs. Gaya ng nasabi kanina, ang ayam kamani ay ganap na itim. Bawat bahagi kabilang ang balahibo, tuka, suklay, binti, daliri ng paa, karne, at mga laman loob. Ang tanging bahagi nito na hindi itim ay ang dugo nito. Ang kumikinang na annex na mga balahibo ay may magandang malalim na iridescent na asul, berde, purple na ningning. Sa karaniwan, ang ayam sa money ay nabubuhay ng 6 hanggang 8 taon. Bagaman ito ay maaaring mas mahaba sa ilalim ng tamang kondisyon ng pamumuhay. Nagmula sa isang mainit na klima. Ang mga ito ay napakainit tolerance at mahusay na gumagana sa mas mainit na mga lokasyon sa kabila ng kanilang madilim na kulay. Mahusay din ang mga ito sa medyo malamig na temperatura kung bibigyan sila ng isang lugar na mainit para mag-retreat. Dapat gawin ang pangangalaga upang maprotektahan ang kanilang suklay mula sa frostbite sa panahon ng malupit na taglamig. Upang matulungan ito, ang kulungan ng manok ay dapat tumama sa balanse ng pagiging mahusay na insulated ngunit may maraming ventilasyon. Gayunpaman, upang maiwasan ang mga draft na maaaring magpalamig sa mga ibon, ang paglalagay ng mataas na ventilasyon sa antas ng bubong ay maaaring maging epektibo, na nagpapahintulot sa mainit na hangin at ammonia na makatakas ngunit iniiwasan ang mga draft. Ang ayam sa money na manok ay nakakaiwas sa mga mandaragit na mas mahusay kaysa sa ibang mga manok sa mga oras ng kadiliman, dahil lamang sa napakahirap nilang makita. Maaari rin silang lumipad ng maayos, na nagbibigay sa kanila ng ilang kalamangan sa araw.
Pakipindot ang subscribe button and hit the notification bell para mapanood pa ang mga susunod na video ni Mysterious Guy. At paki-like and follow sa Facebook Mysterious Guy Vlog. Maraming salamat po.